Ano ang kaya mong gawin para makuha ang isang bagay na hinahangad ng taong mahal mo? Kaya mo bang pumaslang ng ibang tao para lamang matupad ito? Ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa isang sikat na luxury watch na Rolex na pinapangarap masuot ng maraming tao bagamat hindi lahat ay kayang mabili ito. Umaga noong Abril 20, 1998, habang nagsisimula ang ordinaryong araw para sa karamihan, isang malagim na pangyayari ang natuklasan malapit sa Marina South Bus Stop. Sa lugar na ilang metro lamang mula sa gubat, makikita ang isang abandonadong kotse na napalilibutan ng police tape kung saan natagpuan ang isang bangkay ng isang babae. Agad na nakilala ang biktima dahil nasa kanya pa ang kanyang mga personal na gamit. Siya ay isang beautician na nagngangalang Sally po. Sa mga panahong yun, nagtatrabaho siya sa maliliit na photoshoots at low-budget na mga pelikula. Nang malaman ng pulisya kung sino siya, agad nilang tinawagan ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang asawa na si Lee Bonchang. Napakasakit na balita nito para sa kanya at sa kanilang dalawang anak. Ayon kay Lee, umalis si Sally ng maaga dahil may kliyente siyang kikitain sa araw na yun. Kinwento ni Lee na noong gabi bago ang insidente, may tumawag sa kanyang asawa para hingin ang kanyang serbisyo para sa isang photoshoot. Narinig niya ang tawag ngunit hindi niya inasahan na ito'y hahantong sa trahedya. Natagpuan si Sally na may matinding tama sa ulo at gilid sa palapulsuhan. Malinaw na senyales na siya ay kinitil. Sa una, hindi malinaw kung ano ang maaaring naging motibo sa karumal-dumal na sinapit ng ginang. Ngunit napansin ni Lee na nawawala ang Rolex na relo ng kanyang asawa na suot niya noong umagang yon. Tinanong ng pulisya si Lee kung ano ang nalalaman niya tungkol sa kliyente ng asawa na dapat ay katatagpuin nito ng araw na yon. Sinabi naman niya na narinig nito na ang pangalan ng kliyente ay Laijo. Sa patuloy na pagsisiyasat, kalaunan ay napag-alaman na hindi ito pangalan kundi palayaw lamang. At hindi ito Laijo kundi Liar Joe na may direktang translation na sinungaling sa Tagalog. Ang kanyang tunay na pangalan ay Tenko Jonaris Badlesya, isang binata na 23 taong gulang bagamat hindi siya pangkaraniwang binata lamang. Isa siyang prinsipe. Ang kanyang tiyuhin ay Sultan ng Kedah, bahagi ng isang Muslim na dinastiya sa Malay Peninsula. Ang kanyang ina ay si Elizabeth Seat, isang Singaporean at ang kanyang ama ay si Tengku Abdul Hamid Thani mula sa Malaysia. Mayroon siyang nakatatandang kapatid, ngunit nanatiling pribado ang pangalan nito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mayamang angkan, hindi marangya ang buhay ni Jonaris. Maaaring hindi siya direktang tagapagmana dahil pamangkin lamang ito ng sultan. Nagtatrabaho siya bilang freelance assistant cameraman at prop assistant. Naging mahirap ang buhay ni Jonaris mula noong siya ay 2 taong gulang. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at lumipat siya sa Singapore kasama ang panganay na kapatid at ang kanyang ina. Nang maglaon, muling nag-asawa ang kanyang ina at nanirahan sila sa Seletar Hills area sa Singapore. Ang kanyang ina at amain na si Robert Sea ay nagkaroon ng mga anak at dito nagsimula ang kalbaryo ni Jonaris at ng kanyang kapatid. Si Robert ay isang mapang-abusong father-in-law at ang kanilang ina ay hinayaan lamang ito. Madalas kong pahirapan sila ng amain. Pinapaluhod sila ng matagal, sinisinturon at pinapalo ng baston. Pinapanguya ng sili at iba pang uri ng parusa sa tuwing sila ay nagkakamali o sumusuway sa kanya. Sa publiko, tinatawag sila ng kanilang sariling ina bilang mga pamangkin na tila ba ay kinahihiya ang mga ito dahil na rin siguro nagmula ang mga ito sa una niyang asawa. Ang bagay na ito ay labis na nakasakit sa damdamin ng magkapatid, higit pa sa pisikal na hirap na kanilang dinaranas. Nagtapos si Jonaris ng kolehiyo noong 1998 at nagsimulang mag-focus sa kanyang career. Noong panahong yon, kumikita siya ng humigit kumulang $2,000 kada buwan sa Singapore na medyo maayos na sahod noon. Gayunpaman, kahit kumikita siya ng $2,000 ay gumagastos naman ito ng halos $4,000 kada buwan para lamang sa bisyo nito sa mga babae. May isa siyang paboritong babae na palaging binibisita, si Saifon Ngamo, isang Thai na 8 taon ang tanda sa kanya. Bukod sa pagiging regular na bisita sa mga brothel, kilala si Jonaris bilang isang pathological liar na dahilan kung bakit tinawag siyang Liar Joe. Pinagayabang niya ang mga bagay na hindi totoo tulad ng pagbili ng isang mamahaling DuPont lighter sa 3 beses ng totoong presyo nito. Sa mga kaibigan, hindi rin ito sinabi ang trabahong pagbibigay aliw ni Saifon.
Bagkus sinasabing flight attendant ito at nakatira sa condo sa Orchard. Si Jonaris ay sobrang na-obsess kay Siphon na umabot sa punto na pagpapadala nito ng pera sa anak ni Siphon sa Thailand. Nang papalapit ang kaarawan ni Siphon noong Abril 1998, desperado si Jonaris na makahanap ng regalo. Naalala niya na sinabi ni Siphon na namimiss na nitong magsuot ng Rolex na relo dahil minsan itong nagkaroon ng Rolex, regalo ng kanyang dating asawa na naisangla niya at hindi na natubos. Naisip ni Jonaris na magiging romantiko kung maibibigay niya muli ang regalo na matagal nang hinahangad ni Siphon, ngunit hindi niya kayang bumili ng Rolex at hindi rin siya makautang ng malaking halaga. Naalala niyang nakita niya ang isang beautician na nakilala sa isang photoshoot na suot ang isang Rolex. Kaya noong Abril 19, tinawagan ni Jonaris si Sally Po at inalok siya ng $1,000 para sa isang photoshoot, higit pa sa karaniwang bayad. Dahil malaking halaga ang inaalok, walang alinlangang tinanggap ni Sally Po ang trabaho. Nagkasundo silang magkita sa Super Bowl Golf and Country Club malapit sa Marina South bus stop ng maaga. Maagang dumating si Sally sa Marina South bus stop bandang 6:30 AM noong araw ng krimen. Doon, nilapitan siya ni Jonaris at kumatok sa bintana ng kanyang kotse at sinabing parating na ang kanyang mga kasamahan. Ipinarada ni Po ang kanyang kotse at magkasama silang naghintay ng bus. Habang naghihintay, malamang naghahanap si Jonaris ng tamang tiyempo para umatake, habang si Sally Po ay walang kamalay-malay sa panganib. Bigla na lang hinampas ni Jonaris si Sally sa ulo gamit ang matigas na bagay dahilan upang mawalan siya ng malay. Hinila niya ang katawan ni Sally papunta sa mga damuhan, mga 10 metro ang layo mula sa likod ng bus stop. Noon ay nagkamalay pang muli si Sally Po at nagtangkang tumakas. Ngunit naabutan ito ni Jonaris at muling pinaghahampas hanggang sa tuluyan na nga itong hindi tumugon at binawian ng buhay. Para matiyak na hindi na ito magigising, kumuha si Jonaris ng matalim na bagay at ginamit ito sa palapulsuhan ng ginang. Kinuha niya ang Rolex na noon ay may mga bahid ng pulang mantsa at mabilis na tumakas bago pa may makapansin. Matapos ang krimen, nagtungo si Jonaris sa isang brothel sa lorong 18 Geylang, kung saan nagtatrabaho si Siphon upang ibigay ang kanyang regalo. Nagdala siya ng bouquet ng pulang rosas, cake at bote ng whiskey. Natuwa naman si Siphon sa mga regalo, lalo na sa relo, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang totoong pinagmula nito. Nagpatuloy si Jonaris sa kanyang buhay na parang walang nangyari, ngunit mabilis na umaksyon ang pulisya sa kanilang investigasyon. 3 araw matapos ang insidente, nahuli nila si Jonaris. Agad siyang umamin matapos ang pagkakaaresto at humarap sa paglilitis. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon dahil na rin sa pagiging prinsipe o pagkakaroon ng royal blood ni Jonaris. Nag-umpisa ang paglilitis noong Oktubre 28 ng parehong taon. Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilabas, napansin na palaging maayos ang itsura ni Jonaris sa korte at walang bahid ng pagkabalisa. Naisiwalat na maingat na plinano ni Jonaris ang pagkitil kay Sally Po at ang pagkuha nito sa Rolex upang iregalo kay Siphon. Nakita ni Jonaris si Sally suot ang Rolex noong nagtatrabaho siya sa isang film production at doon niya sinimulang planuhin ang pagkuha nito. Alam niyang hindi niya kayang bilhin ang ganoong mamahaling gamit dahil sa kanyang mga utang at magastos na pamumuhay. Sinubukan ng depensa na palabasing wala sa katinoan si Jonaris. Ayon kay Jonaris, labis siyang pagod at depressed bago nangyari ang krimen. Naobsess siya sa ideya ng pagbibigay ng regalo na hinahanap-hanap ng kanyang kasintahan at sinabi niyang pinagmumultuhan siya nito sa kanyang mga panaginip. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makuha ang relo anuman ang mangyari at hindi siya interesado sa iba pang gamit ni Sally Po maliban sa Rolex. Inamin din ni Jonaris na noong oras na isinagawa niya yon kay Sally ay parang wala siyang kontrol sa sarili. Isinalaysay niya na parang surreal ang karanasan at hindi niya narinig ang mga pagmamakaawa ng biktima. Nang makuha na niya ang relo, nakaramdam siya ng kaluwagan. Gayunpaman, ang depensang ito ay tinutulan ng prosekusyon. Ayon sa psychiatrist na nagsuri kay Jonaris, wala siyang mental disorder. Normal ang kanyang pamumuhay at may regular siyang trabaho, pati na rin sa relasyon sa kanyang kasintahan bago ang insidente. Pinunto ng prosekusyon na planado ni Jonaris ang krimen.
Iminungkahi rin nila na ang intensyon ni Jonaris ay hindi lamang pagnanakaw kundi ang tuluyang pagpapatahimik kay Sally upang hindi ito makapagsumbong. Matapos ang insidente ay nanatili si Jonaris na kalmado at ipinagpatuloy ang normal na buhay na lalong nagpapatunay na walang katotohanan ang kanyang pag-aangking hindi matino ang estado ng kanyang pag-iisip. Tumagal ng 19 na araw ang paglilitis at napatunayang nagkasala si Jonaris sa premeditated murder at hinatulan ng pinakamabigat na parusang pagbawi sa kanyang buhay. Umapela si Jonaris noong Pebrero 1999, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi na isinapubliko ang eksaktong petsa ng pagpataw ng kanyang parusa, ngunit nangyari ito sa parehong taon. Sa kabila ng lahat, hindi itinuring na kasabwat si Siphon dahil napatunayang wala itong alam sa naging aksyon ng kasintahan. Pagkatapos ng nangyari kay Jonaris ay bumalik ito sa Thailand upang umiwas sa atensyon ng publiko. Ang kasong ito ay isang malungkot na halimbawa ng pagiging makasarili at sakim. Sa huli, dapat nating tandaan na walang katumbas na material na bagay ang buhay ng isang tao. Hindi ang relo o kahit na salapi ang dapat magdikta sa atin kung hanggang saan o hanggang kailan lamang dapat mabuhay ang isang tao sa mundo. Hayaan nating ang Diyos na nagbigay ang siya ring bumawi sa ating buhay at matuto tayong pagsikapan ang isang bagay nang hindi ito dinaraan sa dahas. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.